Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong programa. Please tawagin niyo na lang akong Ice, short for Icel, 20 years old. Nagtatrabaho ako bilang isang call center agent sa Taguig at dito rin ako kasalukuyang nakatira. Nag-iisang anak ako ni Mama Sheila at Papa Albert ko. Nagtatrabaho si Papa sa munisipyo sa amin, habang namamasukan naman bilang gown designer si Mama. Meron sana akong kuya, pero nalaman namin na pinsan ko pala siya at hindi totoong kapatid. Nang malaman ng kuya ko ang tungkol dito, ay sumama siya sa lolo namin umuwi ng Samar. Mula noon ay kami na lang nila Mama at Papa sa bahay. Pero kahit magkakasama kami, ay hindi ko masasabing buo ang pamilya namin. Mga kamorkada, dito ko na nga sisimulan ang aking kwento. Anak, manood ka lang ng TV dyan ha. May ayusin lang kami ng tita mo sa kwarto. Diyan ka lang ha. Opo, Papa. Manood ka lang dyan. Huwag mo na hinaan yung TV para mas ma-enjoy mo yung cartoons. Tara na dun, bilis. Sino kaya yun? Mama? Oh, bakit naman parang gulat na gulat ka, anak? Saka bakit ba nakalak tong pinto natin? Ang aga niyo pong nakauwi, Mama. Hindi na kasi ako nag-overtime. Para naman makasabay ako sa hapunan natin mamaya. Ipagluluto ko kayo ni Papa. Ang dami kong binili, oh. Teka, magbibihis na muna ako, ha? Para makapagluto na pagkatapos. Para pagdating ng Papa mo, ayos na ang lahat. Po? Oh, bakit sumusunod ka pa? Magbibihis lang ang Mama, eh. Manood ka muna ng TV dyan. Mama... Ayos naman. Ano ba gusto mo? Pasalubong ba? Hayaan mo at bibili na... Sheila! Albert? Hayop ka! Hayop kayo! Ang bababoy nyo! Mama! Hayop ka! Baka talagang kahihiyan. Sa kwarto pa talaga natin. Napakawalang yamo! Lahat ng pagtitiis ginawa ko. Pero talagang gusto mo pa yata ipamukha sa akin ng pagiging babaero mo! Ano ba? Uminahon ka nga! Lintik naman oh! Nasasaktan na ako sa ginagawa mo eh! Umalis ka na! Bilisan mo! Hoy, babaeng malandi! Saan ka papunta? Bumalik ka dito! Ikaw talaga, Albert. Mas hayop ka pa talaga sa hayop sa kababuyan mo! Pinatakas mo pa talaga yung kabit mo! Hayop ka! Papa! Mama! Kahit alam ko kung gaano ka kakati, tinanggap kita! Tinanggap kita ng paulit-ulit! Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ako sa kabila ng mga pamababae mo! Pero ito, sobra ka na! Hindi ka na nahiyang gumawa ng kababuyan sa sarili mo nating pamabahay! Mama! Pwede ba, Sheila? Tama na! Pag-usapan natin to, kaysa magtatala ka na dyan! Tignan mo, patay yung bata, natatakot na sa'yo eh! Sana naisip mo yan bago mo dali ng babae mo dito sa bahay! Sana naisip mo yan bago kayo gumawa ng kababuyan! Tanggap ko na wala ka ng respeto sa akin bilang asawa mo. Pero sana kahit sa anak mo man lang, nagtira ka na kahit kaunting kahihiyan. Pwede ba, Sheila? Tama na! Huwag mong isangkalan ng anak natin sa mga katrabahan mo! Ang tigas talaga ng mukha mo! Napakahayop mo! Malandi kang hayop ka! Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin! Siraan mo na ako ng siraan sa harap ng anak natin! Sige lang! Nakakaawa ka! Baka dyan ka lang sumasaya! Wala kang kwentang tao! Wala kang kwentang asawa! Kahit kailan! Anong klaseng ama ka? Tao ka ba ba? Mama! Papa, tama na po! Wala akong kwentang asawa? Bakit? Ikaw ba? Natanong mo na ba ang sarili mo? Ikaw ba? Nasaan ang kwenta mo bilang asawa? Meron ba? Meron! Lahat ng paraan para maging mabuting asawa ginawa ko! Pero paano makikita? Kung sino-sino babae ang kinakalantari mo, hayop ka! Tumigil ka na nga! Sawang-sawa na ako sa mga katrabahan mo. Akala mo kung sino kang nakakaawa. Makaalis na nga lang. Buwisit na! Hindi! Dito ka lang! Kami ng anak mo ang aalis! Ito ang tatandaan mo.
Hindi mo na kami makikita kahit kailan! Gusto mong umalis? Sige! Mabuti pa nga! Pero hindi mo isasama ang anak natin. Maiiwan siya sa akin! Mahiya ka nga! Ang lakas naman na loob mong sabihin yan! Tingin mo ba sa lahat ng kababuyang ginawa mo, karapat-dapat kang maging ama? Ha? Isaksak mo sa baga mo lahat ng babae sa mundo. Pero hindi mo makukuha ang anak ko. Ice, tara na anak! Hindi sabi! Anak ko si Ice! Kaya wala kang karapatang kunin siya basta-basta sa akin! Tama na po. Sa akin ang anak ko! Kahit magkamatayan pa tayo, hindi ko hayang mapunta siya sa'yo! Tandaan mo yan! Mga kamorkada, matapos ang 10 taon ng pagsasama, ay tuluyan na silang naghiwalay. Umabot pa sa puntong nagkabaranggayan sila dahil lang sa akin. Pero sa huli, kahit mahirap at masakit na masira ang pamilya namin, ay tuluyan kaming umalis ni Mama sa poder ni Papa. Matapos ang ilang buwan ay nakilala namin ni Mama si Daddy Dante na naging stepdad ko. Magkaibigan sila ni Mama at nahulog nga ang loob nila sa isa't isa. Kumpara kay Papa, masasabi kong mas naging ama pa sa akin si Daddy Dante. Dahil sa kanya, naranasan ko yung totoong pakiramdam ng may pamilya. Naging maayos ang pagsasama nila ni Mama. Yun nga lang ay hindi madali ang lahat dahil sa kapatid ni Daddy Dante na si Tito Eloy. Kasama namin sa bahay si Tito. Lingid sa kaalaman ni Daddy Dante ay hindi maganda ang pakikitungo niya sa amin. Aba, buti naman at dumating na kayong mag-ina. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Ang mano po, Tito Elroy. Nabi nang huwag kang magmamana sa akin eh. Aba, teka lang naman. May respeto lang naman yung bata sa'yo. Sige na, Ice. Pumasok ka na sa kwarto. Susunod ako. Dalhin mo na yung mga binili natin. Teka lang. Tingin nga niyan. Ice, mukhang marami kayong pinamili ng mama mo ah. Gamit ko lang po yun sa eskwela. Sheila. May extra ka pa ba dyan? May kailangan din kasi akong bilhin eh. Nako, pasensya na. Wala na. Naibili ko na ng mga gamit ni Ice. Sige na, tara na sa Teka kwarto. lang, kinakausap pa kita eh. Pahingin muna ako ng pera, sabi. Aray ko naman. Bitawan mo nga ako. Sinabi nang wala eh. Tito, Tumahimik ang bata ka, ha? Sheila, huwag kang madamot. Baka nakakalimutan mo, nakikita na lang kayo dito sa bahay namin ng utol ko. Isa pa, alam ko naman bibigyan ka niya ng pera eh. Kaya pwede ba, ha? Bigyan mo na lang ako. Wala nga sabi eh. Nagbayad na kami ng bayarin. Sakto lang talaga yung pera sa akin. Sinungaling ka! Huwag ako niloloko, ha? Alam kong may pera ka dyan. Ilabas mo sabi! Aray ko naman! Bitawan mo nga ako! Tito, bitawan niyo na po si Mama. Sabi niya nga wala ng pere. Bakit masabat ka ng sabat? Ano ba? Wag mo nga hawakan ng anak ko! Talagang tinutubuan ka na ng sungay, ha? Matapang ka na porkit alam mong sunod-sunuran sa iyong utol ko? Hoy, Sheila, kung nauuto mo si Dante, ibahin mo ko. Kaya ilabas mo ng pera. Wala na nga! Kahit tawagan mo pa si Dante, wala kang mahihita sa akin! Alam mo, masyado ka rin papilit eh, no? Kaunting halaga lang naman yung hinihingi ko, ipagdadamot mo pa. Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Ice, tara na! Tingnan mo, ha? Bastos ka talagang babae ka, ha? Teka nga! Ano ba? Aray ko! Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ko! Nasasaktan ako! Nasasaktan na si Mama. Ano ba? Gusto mo ikaw din, ha? Halika! Ano ba? Tigilan mo ang anak ko! Saktan mo na ako hanggat gusto mo pero huwag mong sasaktan ng anak ko! Magkakamatayan tayo! Mama, Tito, tama na po, please. Pinapaalala ko lang sa inyo, sampid lang kayo sa bahay na to, ha? Kung hindi dahil sa kapatid ko, wala kayo rito. Salamat kahit nauuto nyo siya, ha? Wala kayo kwentang palamunin. Baka ikaw ang palamunin! Nagtatrabaho ako para sa amin ng anak ko! Oo, binibigyan kami ng kapatid mo. Pero siya ang nagpupumilit na magbigay. Palibhasa, ikaw kasi wala kang ibang ginawa kundi ang humingi lang. Kapatid niya ako, ha? Kadugo? Kaya natural na nabigyan niya ako ng pera. Sino ba kayo sa tingin nyo, ha? Aray ko, sabing tama
Hindi ka rito, lumapit ka ba, ha? Tito, tama na po sabi. Anong gagawin niyo sa mama ko? Tuturuan ko na ng leksyon ng mama mo dahil sa kadamutan niya! Hayop ka! Mabuti naman na pakikisama namin sa inyong hayop ka! Napakasama mo! Wala naman kami ginawa sa inyo para tratuhin mo ako ng ganito! Mama, Tito, tama na po. Tama na, ha? Eh, tingnan mo nga tong mama mo. Kuda pa rin ang kuda. Hindi na ako nirerespeto. Respeto ba ka mo? Bakit? Ikaw ba? Naibigay mo ba sa aming mag-inang respeto na yan? Hindi ka talaga titigil, ha? Ibaba mo yung kutsilyo! Ibaba mo yan! Tito, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong sasaktan si Mama. Mga kamorkada, muntik nang masaktan ng malala ni Tito Elroy ang mama ko. Sobra akong natakot. Mabuti na lang at may dumating na tao at nakaligtas ang aking mama. Nang mga oras ding yon, ay umalis na kami sa bahay nila Daddy Dante. Matapos ang 4 na taon, ay muling nagmahal ang mama Sheila ko, si Papa Lando. Nagkakilala ang dalawa sa simbahan na madalas puntahan ni mama. Naging magkaibigan sila at hindi nga nagtagal ay naging sila na nga. Wala namang problema sa akin kapag nagmamahal muli ang aking mama. Wala naman akong makitang masama doon. Nalulungkot lang ako kasi laging sa maling lalaki siya napupunta. Ay, ang haba pala nitong reviewer na isusulat ko. Aba, ang sipag naman talaga ng anak ko ah. Uy, Papa, ikaw pala. Hindi ka pa ba matutulog? Gabi na. Kanina ka pa nagsusulat dyan ah. Wala ka naman pasok bukas. Huwag mo nang madaliin yan. Ayoko po kasing magahuli, kaya susubukan ko na tapusin. Saka hihintayin ko pa po si Mama. Naku, mamaya pa ang mama mo. Kakatawag lang sa akin. Mas gagabihin daw siya ng uwi kasi hanggang ngayon wala pa yung kumare niya. Ganun po ba? Ayos lang po. Marami pa naman po ito eh. Halika na. Tama na yan. Matulog ka na. Sabayan mo na ako. Papa, ano po bang... Matulog na tayo. Papa, bakit niyo po ako hinahalikan? Ano ba? Pagbigyan mo na si Papa. Naglalambing lang ako. Halika dito. Ano ba, Papa? Nangilan po ako. Nangilan ka. Tumahimik ka. Sumunod ka na lang sa akin. Huwag ka nang pakipot dyan. Halika na. Po, Papa. Tumahimik ka! Sigurado naman ako magugustuhan mo rin tong gagawin ko eh. Sigurado mag-i-enjoy ka rin dito. Kaya tumahimik ka na lang. Papa, awa niyo na po ako po. Tumahimik ka sabi. Saglit lang to. Huminga ka dyan sa sofa! Mama, huwag mong gawin to, please. Higa sabi! Huwag na huwag ka magsusumbong kahit kanino, ha? Lalo na sa mama mo. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa inyo ng mama mo. Huwag na huwag kang magkakamali! Ice? Anak! Hapon na. Hindi ka pa rin lumalabas ah. Wala pang laman ng sikmura mo. Anak! Ano ba? May sakit ka ba? Ice! Kanina ka pa kinakatok ng mama mo. Magbuksan mo na siya. Nasobrahan yata sa aral kagabi ah. Hindi ko na namalayan kung anong oras siya natulog. Ganun ba? Anak, buksan mo lang to sandali. May bibilin lang ako kasi baka gabihin na naman ako ng uwi. Alis ulit si Mama. Saglit lang po! Ay, bumangon ka na rin sa wakas. Ano bang itsura yan? Oh, bakit namamaga ang mga mata mo?
Nako, kapupuyat yan. Ang tanong, kakaaral kaya o baka may iniiyak ang boyfriend? Wala po to. Nako, anak ha? Sabi ko sa'yo, huwag kang maglilihim sa akin. May problema ba, ha? Oo nga. Pwede ka naman magsabi sa amin ng mama mo kung may problema ka. Wala po. Nasa-stress lang po ako sa mga inaaral ko. Sabi ko naman sa'yo, ayos mag-aral ng mabuti. Pero huwag mo rin naman papabayaan ang sarili mo. Tulad niyan, tingnan mo nga ang itsura mo, oh. Para kang natapakan ng sandamakmak na kabayo eh. Sige na nga, kumain ka na nga. Opo. Pero, ma, saan po kayo pupunta? May asikasuhin lang ako. Bakit? Pwede po ba akong sumama? Sasama ka. Kaya lang ayaw ng kumari ko na may iba pang kasama doon eh. Mabuti pa, magpahinga ka na lang dito. Huwag ka nang sumama. Pero ano po eh. Hindi nga raw pwedeng magsama. Oo, anak. Pasensya ka na ha. Hayaan mo. Uuwi naman din ako mamaya eh. Huwag po kayong magpagabi Hindi ako makakapangako, anak eh. Pero, depende kasi yun sa taong kausap namin. Andyan naman ang papa mo. Huwag ka mag-alala. Oo, siya, sige na. Tanghali na mama mo. Kumain ka na ron. Mama. Ang anak ko, naglalambing na naman. Sige na, kumain ka na. Late na ako. Huwag na huwag mo kong susubukan, Ice. Kakatakot si Papa Lando. Akala mo kung sinong anghel kapag kaharap namin si Mama. Pero hindi talaga. Ilang beses niyang inulit ang pagsasamantala sa akin. Ni minsan ay hindi niya pinakinggan ang mga pagmamakaawa ko. Gustong-gusto kong magsumbong kay Mama o sa kahit sino. Pero natatakot ako sa mga banta ni Papa Lando sa akin. Natatakot ako sa mga pwede niyang gawin. Isa pa, nahihirapan din ako dahil nakikita ko kung gaano siya kamahal ni Mama. Wala tuloy akong ibang magawa kundi ang umiwas basta may pagkakataon. Kapag alam kong wala si Mama sa bahay, ay gumagawa ako ng lakad. Kung saan-saan ako nakikitambay, wag lang kaming maiwang solo ni Papa sa bahay. Ang hirap. Sobrang hirap. Oh, anak, hinay-hinay lang. Pabilaukan ka niyan. Sorry po, Mama. Nagutom lang kasi ako. Kumain ka lang. Ikaw naman kasi. Kanina ka pa namin tinatawag para kumain eh. Nagpatanghali ka pa. Inaantok pa po kasi ako eh. Lagi ka nalang inaantok, ha? Napapadalas ang hindi mo pagsabay sa amin ng papa mo sa pagkain. Baka akala mo hindi ko nahahalata. Para kang umiiwas na hindi ko maintindihan. May problema ba? Po? Nag-away ba kayo ng papa mo? Tahimik lang ako, pero nararamdaman kong iniiwasan mo siya. May nangyari bang hindi ko alam? Mama. Yung totoo, anong meron? Bakit ka nagkakaganyan? Mama. Anak, nanay mo ako. Magsabi ka sa akin ng mga problema mo, ng mga dinadala mo. Oo, may mga pakiramdam ako bilang ina. Pero hindi lahat malalaman ko kung hindi mo sasabihin. Ramdam kong may problema ka. Pero ayaw mo namang magsabi. Hinihintay naman kita na... Mama. Anak? Mama. Ano bang... Natatakot ako, Mama. Natatakot ako. Bakit? Ano ba talagang nangyayari sa'yo, ha? Si Papa. Mama. Si Mama. Ano, anak, sabihin mo. Si Mama. Mama. Si Papa. Pinagsasamantalahan niya po ako kapag wala kayo, Mama. Ano? Natatakot ako, Mama. Natatakot po ako. Diyos ko. Nagmamanta po siya. Huwag daw po ako magsusumbong kahit kanino. Kaya hindi ko masabi, Mama. Hayop siya. Walang iya siya. Hayop! Sorry, anak. Sorry. Baka
Walang iya mo, Lando! Umanda ka sa aking hayop ka! Mahan ka na, anak. Ana, nandito si Mama. Huwag ka mag-alala. Aalis tayo dito ngayon din. Aalis tayo dito. Oh, sigurado ka bang wala ka nang naiwan? Opo, Mama. O sige, halika na at baka abutan pa tayo ng... Nandito! Teka. Ano yan? Bakit nakaimpake kayo? Baboy ka! Manyak ka! Hayop ka! Anong... Napakawalang yamo! Nagtiwala ako sa'yo! Tapos ganito lang pala gagawin mo sa anak ko! Pababuhin mo siya! Hayop ka! Nagsumbong ka? Ha? Anong sabi ko? Napakasama mo! Mapunta sana sa impyerno ang kaluluwa mo sa mga pinaggagagawa mo! Aray ko! Ano ba? Ano ba? Hayop! Mama, tama na! Umalis na tayo! Walang alis! Walang alis! Nag-usap tayo, di ba? Sinusubukan mo ba ako? Mama, umalis na po tayo! Subukan mo kami pigilan! Subukan mo gumawa ng hindi tama ngayon! Mamaya lang dadaputin kita ng mga pulis! Hayop ka! Huwag ka magpapakita sa amin kahit kailan! Halika na, anak. Mga kamorkada, agad naming pinablotter si Papa Lando matapos ang nangyari. Pero hindi pa rin naging madali ang lahat sa akin. Para akong natroma dahil sa inabot ko sa kanya. Ang hirap, pero unti-unti akong tinulungan ni Mama. Makalipas ang halos 1 taon, ay muling nagmahal si Mama. Nahulog ang loob niya sa kapitbahay naming si Papa Ruben. Nahulog ang loob nila sa isa't isa at sa huli, nagpa siya silang magsama. Mabait naman si Papa Ruben, pero dahil sa nangyari sa akin noon, ay nagdesisyon akong humiwalay ng bahay. Nakitira muna ako sa kapatid ni Mama na si Tita Imelda. Si Tita Imelda mismo ang nag-alok na kung gusto ko raw, ay sa kanila muna ako tumira. Si Raulo talaga tong si Anjo. Daming sinasabi. Gagantihan kita mamaya sa trabaho. Aba, busy-busy ka na naman kaka-cellphone mo dyan ah. May tinatanong lang po yung katrabaho ko, tita. Tsaka kakatapos ko lang po maglinis ng bahay. Dapat lang. Sa labas, naglinis ka na ba? Tapos na rin po. Oh, edi sana inayos mo na rin yung labahin kesa inauna mo yung pagsi-cellphone dyan. Opo, aasikasuhin ko rin yun. Yung kambal ba, nabigyan mo na ng gatas nila? Opo, tulog na rin po sila pareho sa kwarto. Sige, siguraduhin mo yung pagbabantay sa mga apo ko ha. Opo. Siya nga pala, bago ko pa makalimutan. Oh, kunin mo to. Ano po to? Obvious ba? Eh di bill ng kuryente at tubig. Pang 2 buwan yan, kailangan mong mabayaran ha. Kung hindi, mapuputulan tayo. Opo po. Kaya lang, tita. Sabi ko naman po sa inyo, wala pa po akong sweldo eh. Oh, tapos? Problema ko pa ba yun? Eh di gawan mo ng paraan. Pero wala na po akong mauutangan. Baka po pwedeng kayo muna ng mga anak niyo yung sumagot ngayon. Babayaran ko na lang po kayo pagkasweldo. Ay, ang kapal din ano. Matanong nga kita, pinagbabayad ka ba namin ng upa dito? Hindi po. Hindi, di ba? Kuryente, tubig, at grocery na lang ang babayaran mo, hindi mo pa magawa ng paraan? Konting pakisama naman. Alam ko naman po, tita. At tinatanaw ko pong malaking utang na loob sa inyo ang pagtira ko dito. Madali naman po akong kausap basta po meron ako eh. Wala lang po talaga akong sweldo ngayon. Kaya nga gawan mo ng paraan. Kung hindi, humanap ka na ng iba mong titirahan. Aba, hindi porke magkadugo tayo aabuso ka na sa amin. Matuto kang makisama. Ang dami na nga namin dito pero pinasiksik kita. Tapos wala man lang kaming mapapala sa'yo. Tita. Basta, gawan mo ng paraan yan. Nandito na po ako. Oh, sakto ang dating mo. Pakialagaan mo na tong kambal at may pupuntahan lang ako. Sige po. Kakain lang po ako saglit, tita. Gutom na po kasi ako eh. Hindi pa po ako kumakain simula kanina. Ano?
Sawari ba uunahin mo pa yung sikmura mo kaysa sa mga apo ko? Naririnig mo namang iyak na sila ng iyak. Pasensya na po, mahapdi na po kasi talaga yung sikmura ko eh. Hindi rin po ako nakapag-agahan kanina kasi inuna ko yung labahin. Kasalanan pa ng mga labahin kung bakit hindi ka nakakain? Nanunumbat ka? Nagpapaawa? Pwede ba, Ice? Hindi umubra sa akin yung mga ganyan drama, ha? Sige na, asikasuhin mo muna yung mga bata, saka ka kumain. Kung makapagreklamo ka, uupo-upo ka nga lang dyan sa trabaho mo. Hindi naman po sa ganun. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bilisan mo na lang kumilos dyan. Huwag mo kakalimutang iligpit yung pinagkainan namin, ha? May aasikasuhin lang ako dito. Opo. Sige na, kilos na! Mga kamorkada, akala ko mas magiging maayos na ako kapag nakabukod na ako kay mama. Hindi ko naman inakala na mas mahirap palang makisama sa mga sarili mong kadugo. Lahat naman ng pakikisama ginawa ko sa pamilya ng Tita Imelda ko. Pero madalas, sumbat pa ang inaabot ko sa kaunting kibot at kapag wala akong perang maiabot sa kanila. Nagsilbi akong breadwinner kahit pa may mga trabaho naman sila. Halos lahat ng gastusin sa bahay, ako ang sumasagot. Ang dahilan nila, nakikitira daw ako at wala naman daw akong ibang iniintindi kundi ang sarili ko. Dahil sa stress, napadalas tuloy akong dapuan ng sakit. Nagkaroon ako ng ulcer dahil sa dalas kong malipasan ng gutom sa pag-aasikaso sa bahay at sa kambal. Gusto kong umalis, pero wala naman akong ipon. Ang hirap ng ganitong buhay. Parang araw-araw din akong pinarurusahan sa sitwasyon ko sa mga tita ko. Aba, tanghali na. Baka gusto mo nang bumangon dyan at maglinis-linis man lang ng bahay. Aba naman, Ice, tanghali na kako. Ilang araw ka nang walang ginagawa kundi magpasarap sa buhay kakahilata ah. Tita, pasensya na po. Masama lang po talaga yung pakiramdam ko. Aba ano yan? Hindi na yata natapos yung sama ng pakiramdam mo ha? Porket marami kang kailangang gawin? Pasensya na po kayo. Kung kaya ko naman po, kikilos naman po ako eh. Medyo mataas lang po talaga yung lagnat ko. Ay nako, ilang araw na yan ah. Hindi na ako natutuwa sa dahilan mo. Hindi ka na talaga mapakinabangan dito sa bahay. Eh kung wala naman po akong sakit, kanina pa ako nasa labas. Diyos ko ka, hindi ganyan ang dahilan. Sakit lang yan. Ang tanda mo na nagpapadala ka pa rin sa sakit. Abay kumilos ka na, hindi ka na bata. Tita, hindi ko naman po ginustong magkasakit eh. Saka magkakaganito ba ako kung hindi maaabuso ang katawan ko kakatrabaho dito? Wala naman hong masamang magtrabaho rito, pero kaunting konsiderasyon naman po minsan. Anong pinagsasabi mo? Lahat na nga ng konsiderasyon na binigay namin sa'yo. Lahat? Kaya pala kahit wala pa akong tulog galing trabaho, pipilitin niyo pa rin akong maglinis, pag-alagain ng bata, at palalakarin ng mga bills. Aba, bakit parang utang na loob ko pang ginawa mo mga yan? Anong gusto mo? Tumunga nga na lang dito pag uwi mo? Kakain lang? Buhay senyorita, ganun ba? Ay, hindi po sa ganun. Magkukusa naman ako eh. Alam ko ho yung mga dapat at hindi ko dapat gawin. Hindi niyo ho ako kailangang ipagtulakan sa mga gawain dito sa lahat ng oras. Ipagtutulakan ko talaga kasi tamad ka. Tulad ngayon. Kung tamad po ako, ano pong tawag sa mga anak niyo? Sila nga di hamak na mas matanda sa akin pero kung pagsilbihan niyo po, sobra-sobra. Abay, wag mong madamay-damay ang mga anak ko. Nagtatrabahong mabuti ang mga yon. Kung hindi mo kayang sumunod dito sa pamamahay ko, umalis ka at humanap ka ng ibang matitirhan. Diyos ko, baka hindi kita matansya sa kabastusan mo. Naku talaga, baka pati kami ng nanay mo mag-away pa dahil sa'yo. Anak, sige na. Ubusin mo na itong lugaw na binili ko. Kakaunti pa lang nakakain mo eh. Sorry ma,
Hindi po talaga kaya ng sikmura ko. Baka iluwa ko lang at masayang pa. Kakain naman po ako kapag gutom na ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ay nako, huwag alalahanin. Tingnan mo nga yung itsura mo. Payat na payat ka. Wala lang to, Ma. Hindi lang talaga ako tabain. Huwag ka na nga magpalusot. Anak kita. Kilala kita. Alam ko nai-stress ka na dito sa mga tita mo. Mama. Alam mo, kilala ko ang ugali ng tita Imelda mo. Likas na strikta at masungit yun. Kaya nga nung una pa lang, nagdadalawang isip na akong payagan kang tumira dito eh. Kaya lang sabi mo, ayos na. Kasi malapit din tong bahay sa trabaho mo. Pero kung nagkakaganyan ka lang din, aba bumalik ka na lang sa akin, anak. Ma, alam niyo naman po yung dahilan kung bakit mas ayos na nakabukod na ako sa inyo, di ba? Pasensya ka na, anak. Dahil sa akin, nagkakaganyan ka. Dahil sa akin, nasira ko ang buhay mo. Ma, ano bang sinasabi mo? Wala akong kwentang ina. Kung hindi ko sana inuna ang puso ko, sana hindi nangyari yung mga nangyari sa iyo. Mama, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi man po madali yung mga pinagdaanan ko, pinagdaanan natin. Iniisip ko na lang na tumatag ako dahil doon. Pero kahit na, ang bata-bata mo pa. Pero yung mga naranasan mo. Sorry anak ha. Pasensya ka na. Kasalanan ko lahat to. Ma, wala kang kasalanan. Nagkamali ka lang ng mga lalaking nakikilala. Saka kung ano man po itong nararanasan ko ngayon, wala kayong kasalanan kasi pinili ko po ito. Pinili kong lumayo sa inyo. Mahirap po talaga, oo, hindi ko itatanggi yun. Pero ang mahalaga naman, kinakaya ko, di ba? Pero hanggang kailan ha? Kaya nga sabi ko sa'yo, bumalik ka na lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nahahayaan mangyari ulit yung nangyari sa'yo noon. Mabait ang Papa Ruben mo. Ma, sorry po. Sorry. Pero mas gugustuhin ko na lang muna bumukod mag-isa. Sana po maintindihan nyo. Mahal ko po kayo at masaya ako para sa inyo. Pero kaya ko na. Ako na pong bahala sa sarili ko. Mga kamorkada, sa edad na 20 ay nakabukod na rin ako sa mga tita ko. Umupa ako ng sarili kong apartment. Si Mama at si Papa Ruben ay masaya pa rin sa pagsasama nila. Minsan, kinukumbinsi pa rin ako ni Mama na tuluyan ang sumama sa kanya. Pero ayoko talaga. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Mas payapa at mas magaan. Hindi man maganda ang pinagdaanan ko noon, iba-iba man ang naging ama ko sa mga lumipas na taon. Nagpapasalamat pa rin ako kasi nalagpasan ko ang lahat ng mga yon. Tumatag ako. Maraming salamat sa pagkakataong makapag-share ng kwento ko sa inyo, mga kamorkada. Sana kahit papaano ay may napulot kayong aral. Hindi talaga nauubusan ng problema ang buhay, pero hindi ibig sabihin ito ay wala tayong karapatang sumaya.